kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli, ating alamin, tuklasin dito sa Historiador Filipino. Pilipinas, isa sa mga bansang mapa hanggang ngayon ay kinukonsidera pa rin ng iilan na isang mahirap na bansa. Dagsa ang mga taong walang sariling bahay, kung saan-saan lang pumipwesto at hindi naman kaya ng gobyerno na mabigyan lahat ng pabahay. Rason kung bakit nariyan pa rin pakalat-kalat kung saan-saan ang mga residenteng ito. Tondo, maliban sa lugar na kinakakatakutan dahil sa dati ng minarkang pangalan na pinagmulan ng mga matatapang, ay lugar din ito ng ilang mga tao na walang pakialam sa kapwa kahit na sila'y makaperwisyo basta't makuha lang nila ang kanilang hangarin at benepisyo ay wala silang pakialam kahit ano pa man ang maging resulta ng kanilang ginawa. Kamakailan lang ay may naganap na sunog sa Barangay 105 Tondo, Manila, kung kaya't para masigurong ligtas sa mga residente sa posibleng insidente na maaaring mangyari kapag may live pa na kuryente, kaya minabuti ng Meralco na pansamantalang putulin muna ang koneksyon para maiwasan ang kapahamakan ng kahit na sinuman. Ang ginawa na ito ng Meralco ang siyang nagbigay ng tsansa sa napakaraming residente ng barangay para akyatin at katayin ang mga kuryente sa mga poste. Pinagagawa nito ng mga residente dahil ang kilo ng bawat tanso na makukuha sa mga kabling ito ay nagkakahalaga ng 450 pesos. Hindi na uso ang hiya sa mga residente ng nasabing barangay nang sila'y makipaghilahan sa isa't isa para lamang masiguro na may makukuha silang kable ng kuryente na kanilang may bibenta. Klarong pagnanakaw ang ginawa ng mga residenteng ito dahil hindi nila pagmamayari ang kinakatay nilang kuryente. Biglang nagpulasan ang mga magnanakaw ng kable nang dumating na ang mga alagad ng batas. Dinakip ng kapulisan ng ilang magnanakaw. Ngayon, umaga, may additional na 4 na nahuli. Tangan-tangan na ng Manila Police District. With the same case will be filed against these people. I would like to assure the people who viewed the viral video that your city government of Manila will not stop until maubos ko lahat yung mob na kumakalawit ng mga kable ng kuryente. So from last night to now 4, so more to go. Desidido talaga ang pamunuan ng Meralco na sampahan ng kaso ang mga nahuling magnanakaw ng kuryente. Kanina pumunta yung mga taga Meralco and they are willing to file. Pina-prepare na rin ng station natin yung case folder, yung mga complaints para doon sa nakita sa mga video. Maliban sa malaking gastos na naman sa panibagong kable ng kuryente na dapat ipalit ng Meralco sa mga ninakaw ng mga residente, ay muli na naman silang maglalatag ng mga ito para muling makabalik ang kuryente sa lugar. Kaya talagang perwisyo ang ginawa ng mga magnanakaw ng kuryente sa Tondo. Mahirapan tuloy sila na maibalik yung ma-power up yung area. Kasi yung mga tanso, tenanso nila lalo na yung mga buhay o yung what you called orange. If you can see in the video, may mga available orange line pa. Ibig sabihin, active yun. Magagamit pa yun pag nag-fire up ulit ang Meralco. Kaya hindi tayo nangiming arestuhin sila at ngayon tinuluyan sila. Madali sa mga pulis ang sabihing dapat na isumbong ng kahit na sinumang nakakakita sa mga magnanakaw ng kuryente para mahuli at mapanagot ang mga ito. Pero ang problema ay ang malagay sa delikado ang iyong buhay kapag malaman ng mga kawatan na ikaw ang nagsumbong sa kanila, kaya walang masyadong gumagawa nito. Gaano mo man ka pakiusap sa tao na huwag gawin ang hindi maganda katulad ng pagnanakaw na ito, ay nasa kanila pa rin kung susundin nila o patuloy na magnanakaw dahil ito ang madaling kita para sa kanila. Ikaw, may mga namataan ka rin bang mga magnanakaw ng kable ng kuryente sa inyong lugar? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.